nakikita ninyo para sa karamihan, para sa akin at sa ating mga kababayan, na failure talaga ang Bangag administration pagdating dito sa halalan na ito. Bakit kamo? Nakita nyo na talagang yung mga overvotes, okay? Yung binoto, yung Duterte 10 at yung kanilang mga kandidato na gusto nila, like yun nga, Duterte 10, yung plus 2 nila, sakto naman ang kanilang binoto, tapos iba ang lumabas, yung mga alyansa ng mga bangag. Andyan si Senatoriable Raul Lambino na nakita ninyo, di ba, atras abante yung pagpasok ng balota and everything. Ngayon, merong lumabas na hindi naman nila binoto si Abalos, pero si Abalos ang nailagay. To cut the long story short, pagdating dito, tama talaga si Attorney Glenn Chong na nakakasana ang dayaan. Imagine niyo may mga umiiyak, alright, na kinas nila yung vote nila for Duterte 10, then ang lumabas yung mga kandidato ni Bangag. Nagkamali ba kami? Nagkamali ba si Attorney Glenn Chong sa paalala sa inyo? Hindi ba tama lahat yung pinag-usapan natin dito? Tama lahat yung in-expose ni John Lee dyan sa Butuan na nagkaroon ng testing and sealing, ang lumabas ay ang alyansa ng mga bangag. And it's happening right now. Ngayon, ano ang sabi? Ang dami na pong lumalabas sa media, di ba? Ang daming lumalabas na talagang iba ang mga pangalan. I mean, hindi yung binoto nila na gusto nila, ang kababayan, mga palangga ko, ang lumabas doon sa voters receipt. Nagkamali ba kami ni Glenn Chong? Hindi na sayang yung bunganga namin dalawa dito. Ever since pinalalahanan namin kayo, nagawa na ang eleksyon, kaya nga nila hindi makasukasuhan si Glenn Chong. Dahil totoo ang kanyang sinasabi, sana pala naimbita ko si Attorney Glenn, ano? Ang dami nagme-message sa inbox ko, mga palangga. Hindi ko na kayo kayang may post kasi talagang, hindi kinakaya ng powers ko din, syempre. Pero nagmo-monitor ako. Even though may nagsiselebrate, nanonood ako, pinanood ko si Inday Sara, nung bumoto siya and everything. Pero nakikita ninyo, may naggugurguran. Actually, kagabi pa lang, okay? Kagabi pa lang, mga kababayan, meron nang nagugurguran. May mga namatay na, di ba? Kahapon dyan sa Pilipinas, okay, may naggurguran dyan sa Aklan. Okay, nasangkot ang gobernador. Alright? Ito ay sa bisperas, tama ba? A day before the election, may naggugurguran na. Siyempre, tinatanggi ng mga taong involved, no? So anyway, dyan sa BARM ngayon, okay? Dahil lang, tingnan natin to. Okay, grupo ng magkalabang kandidato bang. Isa ang Todas, is Lola Sugatan. So ngayon, hindi na natin babasahin yung mga ano na yan. Yung mga ganyang balita na yan. Kasi alam nyo na yan eh. Common na yan sa inyo mga palangga. Common na yung mga balita na yan. So expected na yan. Hindi na po ako nagugulat dyan. Expected na yan kasi adik ang presidente, walang peace and order, sabi ni Jade. Nakilala, may mga tribe. Diba? May mga tribe na nagbangbangan sila. Ngayon, mga palangga, ano gagawin nyo? Tatangan na lang kayo? Tatangan na lang kayo? Papayag na lang kayo na yung boto ninyo ganun-ganun na lang? Hindi po nagkamali si Attorney Glenn Chong dito. Pinaalalahanan niya na kayo. Okay, pinaalalahanan niya kayo, not a day, ilang araw. Ngayon, mga kababayan, ano ang sabi ng paliwanag ng George Garcia? An hour ago, nagkaroon sila ng press conference. Ni-raise ng media na ito yung nangyayari. Bumoto ng Duterte 10 or Duterte 12, whatever kung binoto nila doon, pagdating sa voters receipt, ang lumabas, kandidato ni Bangag or overvotes. Nakita nyo? Or overvotes. Anong sabi ni George Garcia? Ay, kasi baka nakalimutan lang. Nakalimutan lang nila, hindi baka nakalimutan lang daw yung isinulat nyo doon sa balota, tapos pagdating, kaya iba yung lumabas. Imagine nyo, ginagawa kayong tanga. Sinulat mo, alam mo na, kinondisyon mo na yung utak mo kung sinong binoto mo. Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Alam mo kung sino ang hindi mo binoto. Tapos sasabihin ng COMELEC
na nakalimutan lang ninyo, nakalimutan lang ng botante? Ginagawa na po kayong mangmang. Kaya nga sabi ko kanina, failure ito. Pero ang pinaka may malaking problema, yung magtataka kayo sa senatorial bet. Sa senador nagkakatalo. More on ang mga senador. Sa local meron mga discrepancies. Pero more on senador. Anong ibig sabihin yan? May mga binasa na mayroong pumasok daw doon na mga armadong lalaki, tapos binasa yung mga balota, may mga ganun na balita kanina. Then, yun nga, ang mga makina, mayroong makina na ayaw gumana. Maraming kadyutahan. Okay, maraming discrepancies na etong botohan na ito, ginagastusan po ito ng bilyon-bilyong piso ng taxpayers kayo para paghandaan itong botohan na ito para mabilang ang inyong boto na doon na nga lang tayo, doon na nga lang kayo nabibigyan ng karapatan na i-voice out para isulat, itatak yung totang inang karapatan na yan, na ilagay nyo na yung boto ninyo na gusto ninyo, pero inaagaw sa inyo. And now, ginagago kayo ng gobyernong bangag na nakalimutan nyo, kaya ang lumabas dyan si Abalos o si kung sino man, ginagawa po kayong tanga. Kaya sabi ko kanina, kailan makikialam ang Korte Suprema? Tapos sasabihin ni Marbil, ito daw ay peaceful? Mga kababayan, ang sabi niya ay peaceful daw ang eleksyon. May mga sumusugod sa eskwelahan, may nagbabarilan. Kailan kayo kikilos na manindigan at ipahayag ang boses ninyo? Mabubulok kayo sa bulok na mabahong alyansa ng mga bangag. Kung hindi kayo maninindigan, even kayong mga sundalo at pulis na kayong tagabantay dyan sa ano na yan, sa mga presinto na yan, kitang-kita niyo yung pandaraya, pero mga buwaka ng inang mga hunghang, pinababayaan nyo lang, dinadaya kayo mismo. Maawa kayo sa future ng mga anak ninyo. Ito, 4 hours ago, anong sabi dito? Maguindanao del Norte amid escalating violence and suspiciously synchronized chaos across the Bangsamoro region. Several mayors in BARM are about to file case against Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Nakita niya yan? Matagal na to. Actually, prior sa election, meron ng kaguluhan. Ang sabi dito, a reliable source also revealed it was Lagdameo who instructed security forces not to allow residents of Dato Odin, Sinsuat in Maguindanao del Norte to cast their vote. According to this report, mga kababayan, na it's already widely posted, pinakikialaman ni Lagdameo yung Addictus Benedictus na yan. Okay? Yan, ang sabi ni Cathy Binag sa inyo, Addictus Benedictus, dumudugo na yung ilong. Pati si PRRD, di ba? Sinabi ni PRRD yan. Pinakikialaman yung eleksyon ninyo. Nilulusob yung parte ng mga eskwelahan. Sinisindak, tinatakot, nadidisenfranchise ang mga boto ninyo. Nagsimula tayo, sabi nga ni Atty. Glenchong sa inyo, natatandaan niyo ba, Ate Claire, yung vote buying, ganyan, hindi, kumbaga, yan yung facade, okay, ng election, yung pagdaraya sa eleksyon. Ang pinakaugat, di ba, yung nasa loob, yung nasa SD card, nakargado na, nakasado na. Bilyon-bilyon po ang ginagastos sa mga makinang yan. Di ba? From Smartmatic, bilyon-bilyon, nagpalit na naman tayo ng makina kasi kailangan natin ng bagong makina. From Miro, kasi nga, di ba? Ano ang sabi dyan ng COMELEC? Kasi ito ay maayos, malinis daya. Mas malala ang eleksyon ngayon. Since naging active ako sa social media, sa kakamura ng mga buwaka ng inang mga politiko since 2009 na nagsimula ako Facebook, no? Pero 2015 tayo nag-start, di ba? Nagdadakdak dito talaga na nakilala niyo ako. Ito yung pinakamalalang eleksyon. Bakit? Alam natin na bago tayo ipinanganak, meron po talagang vote buying. Ever since, di ba? Pero yung iba nagtatago pa, medyo nahihiya pa. Ang nangyayari ngayon, harap-harapan. Mismo ang mga kandidato na ang nagbibigay, ang bumibili ng boto. Nakita niyo dyan si Kimbo, di ba, Tro Ayuda, nagbibigay. Yung si Luis, may pag-ganun-ganun pa. Alam mo, bait-baitan, nagbibigay ng pera. Pinost na natin yan. Di ba? Ang sabi, sige, tanggapin niyo, okay, fine.
tinanggap niyo yung pera pero hindi niyo binoto yung mga nagbigay sa inyo ng pera, yung karamihan siguro sa inyo. Pero, pera niyo pa rin yan. Pero ngayon, iba na. Tinatakot yung mga teachers. Di ba? Palpak ang mga makina. Ayan, boto ko po PDP Laban. May Abalos at Aquino na nakapasok. Di ko naman binoto. Ayan, sinadya sa akin, no, yung kanyang PDP Laban. Ayan, no. Ayan, no. Yan, message yan ng tao. Ayan, nakikita nyo? Ayan na lang. Message to ng ating mga kababayan. Hindi ito gawa-gawa lang na para lang may masabi tayo dito. Since what extended ng 5 hours at ayaw umuwi ng mga tao, gulo-gulo na lang talaga. Wala po talagang tulugan. Ano to? Ayan. Actually, live ito, 26 minutes ago. Magandang gabi, IMINS Philippines. Andito tayo muli, no, sa Tenorio Central Elementary School. Basta anyway, binabasa ko lang talaga sa inyo yung mga existing na live sila, yung mga, ito, Miss Maharlika, katatapos ko lang po as support staff ngayong election dito sa Maynila. Before ako mag-out, nakita ko yung result ng senator candidates and it's really heartbreaking. I don't know what to think, dayaan ba or hindi pa din talaga natututo ang mga Pilipino. Sabi niya, sorry, just want to vent out this frustration. Sabi niya, please hide my identity. Alright. Ano ang sabi dito ng ating mga kababayan? Ma'am, kawawa po kami dito sa Misamis Occidental. Pati ang landahan, pangayuan gugtax. Grabe po dito ang dayaan. Sabi ganon. Okay? Mga random personalities ito, Dali. Ano sabi dito? Ang haba. Okay, grabe ang dayaan sa CDO. My brother nag-vote sa Bugo, Cagayan de Oro. Ang papel napakanipis tapos pinagamit sa kanila ang pentel pen. Pentel pen talaga na soft daw ang tip. Pag nag-shade ka sa harap, pati likod, na hindi mo na-vote na party list, na-shade. Mga palangga. Ito ba ang matahimik na eleksyon? Ito ba yung walang dayaan? So saan nga kayo pupulutin?